matagal din na panahon, no? Na hinintay ni Raymark at ni Jamaica ang isa't isa para sila ay makasal sa araw na. I remember when I first saw you, you were smiling, and I was too. You look beautiful, just like you always do. I was thinking that we could be best friends. I was hoping that this would never end. You were skeptical, but I was confident. All I ever saw since day one. Oh, you were all I ever saw since day one. Dapat unahin ninyo bilang mag-asawa ang Diyos na Jehova sa inyong buhay. I remember when I thought I was through with the crazy things that love could do. Never thought that I would find somebody like you. Was it how you laughed? Namin ang bagong kasal sila Raymark at Jamaica. And Jamaica, welcome to the family. In that moment I knew you were here to stay. 'Cause you Were all I ever saw since day one. Oh, you were all I ever saw since day one. Oh, you were all I ever saw since day one. Oh, you were all I ever saw since day one. Dapat kayo ay nagkakaisa, sabihin, nagtutulungan kayo. Bagaman na walang perfecto na marriage, payo, or alituntunin ng Diyos na Jehova nasa Those long talks, those late nights, spent staring in your eyes. our first kiss, our first fight, those long walks in moonlight. All that time, I knew that my Kasama mga asawang babae sa kanyang asawang lalaki, paanong nagpapasakop siya sa Panginoon. Dahil ang asawang lalaki ang ulo ng kanyang asawang babae. Mga asawang lalaki, patuloy na mahalin ang inyong asawang babae kung paanong inibig ng Kristo ang kongregasyon at ibinigay ang sarili niya para all dito. I ever saw since day one.
Matapos nating matunghayan ang marcha, ngayon nais nating simulan ang okasyon ito sa pamamagitan ng pag-awit. Kung ipinapahintulot ng ating kalagayan, tayo'y tumayo at awitin ang awit bilang 131 na may pamagat na ang pinagsama ng Diyos na sinipi buhat sa Mateo, Kabanatang 19, talatang 5 at 6. Pakinggan at subaybayan natin ang himig. Okay, manalangin tayo mga kapatid. Dakila at maibiging Diyos namin ay Jehova, laking kagalakan po namin na ipaabot sa inyo ang pasasalamat, papuri at pag-ibig. Sa lahat po ng mga paglalaan ay pinagkaloob niyo sa amin. Sa buhay naming tinataglay, sa aming material na pangangailangan, higit lalo po sa aming kalusugan. Ang higit namin ipinagpapasalamat Diyos na Jehova ay ang pribileyo na ipinagkaloob sa amin upang saksihan at samahan sa pag-iisang dibdib o panunumpa nila Mark at Jamaica sa araw ng kanilang kasal sa oras na ito. Bilang may akda ng pag-aasawa, kami po ay humihingi ng inyong patnubay. Alam namin na ang tagumpay ng okasyon ito ay nakasalig po sa inyong mga kamay. Ganun na rin po sa tulong ng inyong Banal na Espiritu. Hinihiling namin na sana'y ilaan sa amin ang Banal na Espiritu upang ito ang gumabay sa amin at kumilos kami na naayon sa inyong kagustuhan, naayon sa inyong pamamaraan, naayon sa inyong mga alituntunin salig sa banal na kasulatan. Diyos na Jehova, ilaan din sa amin ang inyong maibigyang angheles, gabayan kami na gawing matagumpay ang okasyong ito upang sa ganon makapagbigay kami ng higit na kapurihan sa iyong banal na pangalan. Lagi po kaming sumasandal sa inyong mga tulong, Diyos na Jehova. Yamang kami ay mga tao lamang na kung saan ay nagkakasala at nahihirapan din sa buhay. Dahil po sa inyong paglalaan, kami po ay nagkakaroon ng matibay na saloobin, matibay na damdamin at matibay na pananampalataya habang kami po ay pumupuri sa iyong banal na pangalan. Basbasan po, Diyos na Jehova, sa pangkalahatan ang okasyon ng araw ng kasal ni Jamaica at ni Mark. Ipinapanalangin din namin ang mga kapatid namin sa buong tinatahang lupa na sana'y ingatan at bigkisin kami ng inyong pagpapala, pag-iingat at pag-alalay. Humihingi na rin po kami, Diyos na Jehova, ng tulong at paggabay sa inyong lingkod na siyang magiging pangunahin upang gawin ang kasalang ito sa kung saan ipapahayag niya ang isang salig-bibyang mga turo, mga pamamaraan ninyo na dapat gawin ng mga pumapasok sa buhay may asawa. Diyos na Jehova, alam namin na makikinabang din kami dito, ba't kami ay makikinig at sasaksi lamang sa isang kasalang gagawin, pero lahat kami ay batid namin na makikinabang kami ng lubusan sa pahayag na ito. Patawad din Diyos na Jehova sa aming mga pagkukulang upang tagalayin pa rin namin ang isang malinis na katayuan sa inyong harapan. Tanggapin po ang mga panalangin namin sa tulong po ng inyong anak, ang Panginoong Hesus. Na manguna sa kasalang ito. Bibigyan linaw niya sa atin ang isang salig Bibliang pahayag na may temang marangal na pag-asawa sa paningin ng Diyos. Brother Garcia. Pero ang pag-asawa ay isa sa mga paglalaan ni Jehova para sa namamalaging kapakinabangan at kaligayahan ng kanyang mga anak dito sa lupa. Kaya't nung nilalang niya ang unang tao, si Adan, ay kasama na ito sa kanyang mga layunin. So nung nilalang niya si Adan, meron siyang ibinigay na tagubilin. Ano yung tagubilin na yon? So pilin ang lupa, ibig sabihin i-cultivate niya ito at punuin ang lupa ng kanilang mga supling. So paano magagawa ni Adan yung atas na yon? Yan ang dahilan kung bakit
habang si Adan ay ginagampanan niya yung kanyang tungkulin na magbigay ng mga pangalan, no, sa mga hayop na dinadala ni Jehovah, nakita niya na hindi mabuti, no, para sa isang para kay Adan na manatili siyang mag-isa. So, anong ginawa niya? Okay. So, pinagsama, ano, ng Diyos na Jehovah ang unang mag-asawa at kinasal sila. Okay, basahin natin ang binabanggit ng Genesis chapter 2, verse 21 tsaka 22. Okay, sabi dito, Genesis chapter 2, verse 21 tsaka 22, sabi niya, kaya ang lalaki ay pinatulog ng mahimbing ng Diyos na Jehovah. Habang natutulog ito, kinuha ng Diyos ang isa sa mga tadyang ng lalaki at saka isinara ang laman sa ibabaw nito. At ang tadyang na kinuha ng Diyos na Jehovah mula sa lalaki ay ginawa niyang isang babae at dinala niya ang babae sa lalaki. So, ibig sabihin, ibinigay ni Jehovah si Eva bilang asawa ni Adan at kinasal niya sila. Pero tingnan natin, gaano kaya katagal naghintay si Adan para magkaroon siya ng asawa. Okay, tingnan natin na si Adan na noon ay gumagawa na ng mga atas. Nagbibigay na siya ng mga pangalan sa mga hayop. So hindi natin alam yung period of time kung gaano siya naghintay para magkaroon siya ng asawa. Okay, si Remark din, at si Jamaica. Naging magnobyo sila ng 6 years. So matagal din na panahon, no, na hinintay ni Remark at ni Jamaica ang isa't isa para sila ay makasal sa araw na ito. So makikita natin na si Jehovah ang nag-perform or nag-solemnize ng first marriage in human history. Siya yung may akda ng kasal. Kaya masasabi natin na ito ay sagrado at very solemn. Kahit nung panahon na yun, nung kinasal si Adan or dinala ni Jehovah si Eva kay Adan, malala niyo kung anong reaction ni Adan? Sigurado, tuwan-tuwa siya. Nakagawa pa nga siya. Gumawa siya ng tula. Doon sa verse 23, kung mapapansin natin dyan, siya ay gumawa ng tula sa sobrang saya niya nung bigyan siya ng asawa ni Jehovah. Sigurado, si Remark, siya yung pinakamasayang lalaki ngayon dito sa atin. Ganon din si Jamaica, siya yung pinakamasayang babae sa araw na ito or sa hapon na ito. Bueno, yung pag-aasawa na paglalaan ng Diyos na Jehovah, ito ay hindi panandalian lamang. Basahin natin yung binabanggit ng verse 24 sa Genesis din. Okay, pagpapatuloy natin, sabi dito, yan ang dahilan kung bakit iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at mamumuhay kasama ng kanyang asawang babae at sila ay magiging isang laman. Okay. Kunin natin yung salita dito na isang laman. So, ibig sabihin nito ay permanent. Permanent bond of union, yung pag-aasawa. One flesh, ibig sabihin, magsasama kayo bilang mag-asawa habang buhay. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya napakasagrado, napakaseryosong bagay ang pag-aasawa, Remark at saka Jamaica. Ang tanong natin ngayon, Remark at saka Jamaica, ay paano ninyo? Okay. Paano ninyo magagawang panghabang buhay ang inyong pag-aasawa na may pag-ibig at kaligayahan? Totoo, ito ay isang hamon. Lalo na sa panahon natin ngayon. Daming nababalitaan tayong pagkatapos lang ng ilang taon, ilang buwan, meron pa nga araw pa lang nagdi-divorce na. So paano ninyo nga ngayon magagawang panghabang buhay ang inyong pag-aasawa na may pag-ibig at kaligayahan? Okay, upang maging panghabang buhay
ang Kristiyanong pag-aasawa, no, kay Mark at Jamaica, una, dapat unahin ninyo bilang mag-asawa ang Diyos na Jehova sa inyong buhay. Pangalawa, kailangang sundin ninyo ang kanyang mga payo na mababasa natin sa kanyang salita, ang Biblia. No? Sa Matthew 22:36 to 40, binabanggit yan na ibigin ninyo si Jehova. So ang maging first love nyo, Raymark, tsaka Jamaica, ang first love nyo ay si Jehova. Okay, susunod, second love, yung pagmamahal ninyo sa isa't isa. Ang pag-aasawa ay gaya ng panali na dalawang ikit. Ano yung mas matibay? Yung isang tali o yung dalawa? Siyempre yung dalawa. So, kapag nagsama kasi yung dalawa, nagiging mas matibay ito. Hindi madaling maputol, wika nga. So, ibig sabihin nun, dapat kayong mag-asawa, dapat kayo ay nagkakaisa. Ibig sabihin, nagtutulungan kayo. Magka-teammate kayo. Magka-teammate kayo ni Jamaica, Raymark. Bagaman na walang perpekto. Walang perpekto na marriage, pero magagawa natin ito na panghabang buhay na may pag-ibig at kaligayahan kung susundin natin ang mga payo or alituntunin ng Diyos na Jehova na nasa Biblia. Ganun din, sabi nga nila is, yung marriage daw is a union of two forgivers. So para magtagumpay kayo sa pag-asawa, dapat ay handa kayong magpatawad din sa isa't isa. Pero mas matibay yung tali kung tatlo ito. Ano ibig sabihin nun? Dapat isalin ninyo sa inyong buhay mag-asawa ang Diyos na Jehova. Dahil ang pag-ibig sa Diyos na Jehova, ito yung magpapatibay sa inyong pagsasama habang kayo ay nabubuhay. Bakit natin mapagkakatiwalaan ang payong ito ng Diyos? Kasi alam niya, Raymark at Jamaica, ang inyong physical, ang inyong emosyonal na kayarian kaysa sino mang taong tagapayo sa pag-aasawa. Kaya paano ninyo magagawa ito? Bino kung dati, Raymark, kung naghahanda ka sa mga pagpupulong, mag-isa kang nag-aaral, O ngayon, dalawa na kayo ni Jamaica. Dati mag-isa ka lang nag-prepare, ngayon, dalawa na kayo ni Jamaica. Pwede mong hawakan yung kanyang kamay habang kayo ay nananalangin. At gayon din, dalawa na kayong sasamba na magkasama. Ito yung magpapalapit sa inyo, sa isa't isa, at saka kay Jehova. Okay, dako na naman tayo ngayon, Raymark, sa mga rules. Jamaica, yung rules. Ano yung rules nyo? Bilang asawang lalaki, ano yung rule mo? Bilang asawang babae, ano yung rule mo? Para maging matagumpay ang inyong pag-aasawa. Pinuunahin natin yung role ng lalaki, si Raymark. Kay Raymark, paano mo matatamo yung matinding paggalang ni Jamaica sa'yo? Okay. Ano yung ibinigay ni Jehova na obligasyon mo bilang asawang lalaki? Bueno, inatasan ng Diyos ang lalaki bilang ulo ng pamilya. Okay. Dati si Jamaica, siya ay nagpapasakop sa ulo ng pamilya nila, si Brother Nelson. Ngayon, dahil ikaw na, maging asawa ka na niya, ikaw na ang magiging ulo niya. Bakit napakahalaga ito na merong rule ng headship? Kasi kung walang mangunguna, kung walang ulo, magkakaproblema. So, nasasangkot sa pagkaulo yung paggamit ng mahusay na pagpapasyang salig sa Biblia. Ibig sabihin nito,
kapag yung mga seryosong bagay na kailangang desisyonan, dapat sadig Biblia yung mga desisyon na gagawin mo. Ano kaya ang binabanggit ng Biblia sa bagay na ito? So, kailangan mong mag-research, Raymark. Ikaw din ay mangunguna sa maibigin at mabait na paraan. Pero ibig sabihin nito na hindi na pwedeng mag-decide si Jamaica. Pwede rin naman sa mga bagay na pang-araw-araw, sa mga maliliit. Pero yung mga seryosong bagay, ang nagdi-decide dito ay ang asawang lalaki. Pero pwede mong hilingin kung ano yung pananaw ng iyong asawa. Kasama sa responsibilidad mo, Raymark, yung paglalaan mo ng material. So, maghanap buhay ka. Bubuhayin mo si Jamaica. Kasama rin dito yung spiritual na paglalaan. So, pag meron siyang assignment sa meeting, pwede mong tulungan siya sa kanyang pagre-research. Kasama rin dito yung emosyonal na pangangailangan niya. At gayon din, sabi dito, yung paglilibang. So, hindi porket mag-asawa na kayo, ay hindi na kayo maglilibang. Hindi porket mag-asawa na kayo, ay hindi na kayo magdi-date. Dati nung mag-boyfriend, girlfriend kayo, di nagdi-date kayo, di ba? So, hindi na puputol yun. Pag nag-asawa, hindi mapuputol yun. Kailangan nyo rin ng relaxation. Mag-date din kayong dalawa. Beno, kinaliligtaan ng maraming ulo ng pamilya sa sanlibutan ang panguna sa pagsamba. Ngunit ito ay napakahalaga upang maging timbang ang Kristiyanong buhay pampamilya. Pero tandaan mo, Raymark, hindi rin pinahintulutan ng Kristiyanong pagkaulo na maging diktador ang ulong lalaki. Hindi ka lang puro dikta. Kailangan na kunin mo rin kung ano yung opinion ng iyong asawa. Ano pa yung dapat mong gawin upang matamo mo yung matinding paggalang ni Jamaica? Kailangang tularan ng asawang lalaki ang halimbawa ni Kristo. Paano ba pinakitununguhan ni Jesus ang kongregasyon noon? Bueno, gusto nating basahin yung Efeso 5:25. Okay? Pakisuyo, Raymark, no? At pakisuyuin din natin si Raymark, no? Bilang asawang lalaki na siya yung magbasa nito, no? Ephesians chapter 5. Nasanay na tayo sa gadget, no? Isang click lang, andun na. No? Pag Ephesians chapter 5, verse 25, tapos 28 and 29. Mga asawang lalaki, patuloy na mahalin ang inyong asawang babae kung paanong inibig ng Kristo ang kongregasyon at ibinigay ang sarili niya para dito. Sa verse 28 at 29. Sa katulad na paraan, dapat mahalin ng asawang lalaki ang kanyang asawang babae na gaya ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawang babae ay nagmamahal sa sarili niya, dahil walang sino mang napupuot sa sarili niyang katawan, kundi pinapakain niya ito at inaalagaan gaya ng ginagawa ng Kristo sa kongregasyon. Okay? Maraming salamat. So, paano pinakitunguhan ni Jesus ang kongregasyon? Okay. Si Jesus ay handa niyang ipagkaloob ang kanyang buhay alang-alang sa kongregasyon or ang kanyang kasintahang babae. So, dapat maging ganun din. Handa mong ipagkaloob ang iyong buhay para kay Jamaica. Gayon din, si Jesus ay walang pag-iimbot na inuna niya ang kapakanan ng iba. So, ganun din, unahin mo ang kapakanan ni Jamaica. No? Siyempre, meron ka ring barkada. No? Pero hindi na gaya ng dati. Kasi kailangan mo nang unahin si Jamaica. No?
Gayon din, ang Panginoong Hesus ay mahinahong loob at pinagmumulan ng kaginhawaan. So dapat maging mahinahon ka rin sa pakikitungo, no, kay Jamaica. Okay, yung pinakahuling rule para matamo mo yung matinding paggalang ni Jamaica ay dapat ibigin mo ang iyong kabiyak gaya ng iyong sariling katawan, gaya ng binasa natin kanina, no. For sure, remark, no, ayaw mong saktan ang iyong sarili, ano. Walang normal na tao na gusto niyang saktan ang kanyang sarili. Anong tawag niyo doon pag ang isang tao ay sinasaktan niya ang kanyang sarili? Normal ba siya? Kaya Jamaica, pag sinaktan ka ni Raymark, ano, ipa-check up mo na siya. Hindi na siya normal, ano. Yan. So, kasi sinabi kanina, ano, isang laman, ano. So, hindi dapat, ano, gawin iyon ng asawang lalaki. Hindi mo siya kapupuutan o pagmalupitan, at kundi sa halip ay sasapatan mo ang pangangailangan ni Jamaica, no. Dapat, hindi rin dapat maging marahas ang mga lalaki sa kanyang asawa sa salita o sa gawa. Hindi niya dapat hamakin ang kanyang asawa. Okay, ano ba yung tawagan nyo? Love, ano? Yun. So, dapat lagi yung sinasabi yun. Kahit galit, no? Dapat matamo nyo pa rin yung matinding paggalang sa isa't isa. Okay? Darako naman tayo sa role ng asawang babae, no, si Jamaica. Paano mo rin naman matatamo yung lubhang pagmamahal ni Raymark sa'yo? Okay. So sa Biblia, Jamaica ay sinasabi dito na marangal at may dignidad ang papel ng asawang babae. Kung kaya't pinagbilinan ng ang Kristiyanong asawang laki na pag-ukulan ng karangalan ng kanyang asawa. Ikaw ay tratratuhin ni Raymark bilang yung pasehas na madaling mabasag, ano. So ganun kanya iingatan, ano. Bilang kapupunan, ang asawang babae ay hindi alipin o nakabababa bilang tao. So hindi siya magiging alipin, ano, Raymark, ano. So paano ka lubhang mamahalin ngayon ni Raymark? Jam. Kailangan mong kilalanin yung simulain or principles ng headship, ano, yung simulain ng pagkaulo. Ito ay tutulong upang maging matagumpay at maligaya ang inyong pag-asawa. Okay, gusto nating basahin itong binabanggit ng Ephesians chapter 5, verses 22 hanggang 24. Pakisuyuan din natin ngayon si Jamaica. Magpasakop ang asawang babae sa kanyang asawang lalaki kung paanong nagpapasakop siya sa Panginoon. Dahil ang asawang lalaki ang ulo ng kanyang asawang babae, kung paanong ang Kristo ang ulo ng kongregasyon na katawan niya at siya ang tagapagligtas nito. Ang totoo kung paanong ang kongregasyon ay nagpapasakop sa Kristo, ang mga asawang babae rin ay dapat magpasakop sa kanilang asawang lalaki sa lahat ng bagay. Okay, maraming salamat. So nakita natin dyan, ano, kung ano yung simulain, no, ng pagkaulo. Pero pansinin natin yung sinabi dyan yung last part, no, sa 24 ay magpasakop sa kanilang asawang lalaki sa lahat ng bagay. Tandaan natin na ibinigay ito ni Jehovah, hindi absolute, ano, sa relatibong pagpapasakop ang ibig sabihin nito, Jamaica. Siyempre, kung ang ginagawa na ng lalaki ay taliwas na,
sa simulain ng Biblia, siyempre hindi ka magpapasakop. Mas magpasakop ka kay Jehovah kaysa sa tao. No? So relative, ibig sabihin nun. Hindi absolute yung binabanggit niya dito. Ano? Napakahalaga yung pagpapasakop kasi kung walang mangunguna, ano kaya ang mangyayari? O diyan mabubuo yung 3K, KKK, ano? Kung walang mangunguna. Magkakaroon ng kaguluhan sa buhay niyong asawa kung wala yung mangunguna, kalituhan, at siyempre kalungkutan. Mawawala iyon kung walang mangunguna at kung walang magpapasakop sa pagkaulo. Pinapakita ng asawang babae ang matinding paggalang sa asawang lalaki sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa kanya, hindi ang pakikipagpaligsahan. So, ang buhay mag-asawa ninyo ay hindi kompetisyon. Dapat nagtutulungan kayo upang maging matagumpay ang inyong pag-aasawa. Ito yung binabanggit ng Efeso 5:33. Sabi niya, "Gayon man, mahalin ng bawat isa sa inyo ang kanyang asawang babae, gaya ng sarili niya. Ang asawang babae naman ay dapat magkaroon ng matinding paggalang sa kanyang asawang lalaki." Karoon ka ng deep respect. Kailangan para matamo mo ng yung lubhang pagmamahal sa iyo ni Raymark. Kaya kung nagkamali, halimbawa, sa kanyang desisyon si Raymark, huwag mo siyang hamakin. Kailangang unawain mo siya. Kasi sabi nga natin kanina, walang perfectong pag-aasawa. Pero dahil sa mga prinsipyo, mga simulain sa Biblia, napapagtagumpayan ang mga problema na darating. Ang Kristiyanong asawang babae ay katulong upang gumawang kasama ng asawang lalaki. Pero wag mo siyang gawing katulong, Raymark. Siya ay katulong mo sa pagpapatibay ng inyong pagsasama bilang mag-asawa. So malaki yung magagawa ng asawang babae upang maging kalugod-lugod at maligaya yung tahanan. At umaasa naman sa asawang lalaki may kinalaman sa pagpapasya at nakikipagtulungan dapat upang matagumpay ang mga ito. Okay, paano ninyo ngayon malilinang ang masidhing pag-ibig sa inyong pagsasama bilang mag-asawa? Dapat damtan na mag-asawa ang kanilang sarili ng pag-ibig. Clothe yourself with love. Kung paanong yung damit natin sa katawan, yung damit nyo ngayon, ito ay nagsisilbing proteksyon. Ganun din ang pag-ibig. Ito ay proteksyon para magkaisa ang mag-asawa. Yung damit niyo ngayon, ay nakakaganda. Kaya ngayon, ikaw yung pinakagwapo ngayon. Dahil sa damit mo, ganun din si Jamaica, siya yung pinakamaganda. Ganun din, yung pag-ibig, pag isinusuot niyo, ibig sabihin pinapakita ninyo bilang mag-asawa, ito ay isang kamanghamanghang paglalaan ng Diyos na Jehovah. So, kailangan mag-isip kayo ng paraan upang may pakita ninyo yung pag-ibig ninyo araw-araw sa isa't isa. Anong dapat yung gawin? Maglaan kayo ng panahon para mag-usap sa araw-araw. Okay. Ano ang nasasangkot dito? Makinig na mabuti sa isa't isa. So, i-apply nyo dito yung art of communication na tinatawag. Ano ba yung art of communication? May nagsasalita, yung isa naman nakikinig. Hindi pwedeng nagsasalita yung isa, sumusumbat naman yung isa. Hindi ganon yung art of communication, di ba? Kailangan patapusin muna. Pakinggan mo muna kung anong sinasabi niya. Ganon. Saka ka sumagot afterwards. Okay. Ugaliing magpakita ng kabaitan sa maliliit na bagay, gaya ng magigiliw na salita at mga gawa ng pagmamahal. Okay.
sa magigiliw na salita. May lambing, ano. Raymark, Jam. Lagyan nyo ng lambing, ano. Yung inyong tawagan, ano, para malinang ninyo, no? Makakatulong para maging matagumpay, ano, ang inyong buhay mag-asawa. So kung gagawin nyo yon, mapapatibay ang inyong pag-asawa kasi ang pag-ibig ay hindi kailanman nabibigo. Ano? Love never fades. Okay, dadako na tayo ngayon sa kaayusan sa kasal bago ang panata. Okay. Hihilingan natin na tumayo, ano, yung groom at yung bride, si Raymark at saka si Jamaica, ganun din yung kanyang witness, na? Si Sister Deborah Castillo at saka si Brother Crispin. Ikaw ba, Raymark Velo Kakatyan, sa harap ng Diyos na Jehovah at ng mga saksing ito, si Brother Crispin Lucas at Sister Deborah Castillo ay kumukuha kay Jamaica Abrio Agualin bilang iyong pinakasalang asawa upang ibigin at pakamahalin alinsunod sa batas ng Diyos na nakasaad sa banal na kasulatan para sa mga Kristiyanong asawang lalaki habang kayo ay kapwa nabubuhay. Opo, brother. Okay? Palakpakan natin. Thank you. Okay, tanungin naman natin ngayon si Jam. Ikaw ba, Jamaica Abrio Agualin, sa harap ng Diyos na Jehovah at ng mga saksing sina Crispin Lucas at Sister Deborah Castillo, ay kumukuha kay Raymark Velo Kakatyan bilang iyong pinakasalang asawa upang ibigin at pakamahalin at matinding igalang alinsunod sa batas ng Diyos na nakasaad sa banal na kasulatan para sa mga Kristiyanong asawang babae habang kayo ay kapwa nabubuhay? Opo, brother. Okay. Okay. Ating tanungin din, ano, yung father ng bride. Paksip, tumayo po kayo, Brother Nelson. Ano? Pinapahintulutan po ba ninyo si Jamaica na makasal kay Raymark? Opo, Brad. Okay, thank you. Oh, okay na, Raymark. Wala nang problema, no? Pumayag na yung father ni Jamaica. No? Okay, tayo ay dadako na ngayon sa panata, ano, sa pag-aasawa. Okay. Yan, pwede mo nang hawakan yung kamay ni Jamaica. May pahintulot na si father niya, ano. Ayan, hawakan mo, yan. Ulitin mo lang, ano, remark yung sasabihin ko. Ako si Raymark Kakatyan, ay kumukuha sa iyo Jamaica Agualin, okay, upang maging aking pinakasalang asawa, upang ibigin at pakamahalin, alinsunod sa batas ng Diyos, na nakasaad sa banal na kasulatan, para sa mga Kristiyanong asawang lalaki, habang tayo ay kapwa, magkasamang nabubuhay sa lupa, ayon sa kaayusan ng Diyos sa pag-aasawa. Okay. Thank you. Yan. Hawakan mo pa rin yung kanyang kamay. Huwag mong bitawan. Okay, ulitin mo rin, Jamaica, no? Yung sasabihin ko. Ako si Jamaica Agualin, ay kumukuha sa iyo Raymark Kakatyan, upang maging aking pinakasalang asawa, upang ibigin at pakamahalin, at matinding igalang,
alinsunod sa batas ng Diyos alinsunod sa batas ng Diyos na nakasaad sa banal na kasulatan na nakasaad sa banal na kasulatan para sa mga Kristiyanong asawang babae para sa Kristiyanong asawang babae habang tayo ay kapwa habang tayo ay kapwa magkasamang nabubuhay sa lupa magkasamang nabubuhay sa lupa ayon sa kaayusan ng Diyos sa pag-aasawa. ayon sa kaayusan ng Diyos sa pag-aasawa. Maraming salamat. At yamang sina Raymark at Jamaica ay nakipagtipan sa harap ng Diyos na Jehovah at sa mga saksing sina Brother Crispin Lucas at Sister Deborah Castillo na tanggapin ang isa't isa sa buklod ng pag-asawa. Ako bilang isang ordinadong ministro at sa pamamagitan ng autoridad na ipanagkaloob sa akin ng banal na kasulatan at ng Republika ng Pilipinas ay nagpapahayag na sila ay mag-asawa na. Ang pinagtuwang ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sinumang tao. Manalangin po tayo, pwede tayong tumayo para manalangin. Maibiging Diyos, Diyos ng kaayusan at maligayang Diyos. Kayo na author ng marriage, katastaasan po kayo sa buong universo, Diyos naming Jehovah. Sa pribilehiyo po ng panalangin, kami po ay muling lumalapit sa inyo. Marami pong salamat, Diyos naming Jehovah, sa ipinagkaloob sa amin na katagumpayan sa pagdaraos ng kasalang ito. Naging matagumpay po ito dahil sa tulong at inyong banal na espiritu. Kami po ay humihiling pa po kami ng tulong po ninyo para sa bagong kasal, si Raymark at saka si Jamaica, upang kanilang malinang ang tunay na pag-ibig sa inyo at malinang din nilang tunay na pag-ibig sa isa't isa upang maging matagumpay ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Gayon din, Diyos naming Jehovah, meron pang mga programa na gaganapin kasunod nito. Kami ay humihiling pa rin ng inyong gabay at guidance na rin ng inyong Holy Spirit upang maging matagumpay pa ito. Tulungan nyo rin kami na gumawi ayon sa inyong pamantayan.
kami rin po ay humihiling din ng kapatawaran sa anumang nagawang pagkukulang, bunga ng aming pagiging sakdal. Inihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming nagpupunong hari, ang Panginoong Hesus. Amen. Okay, pwede kayong humarap sa kanila. Okay. Isang kagalakan na ipakilala sa inyo sa kasalang ito, si Brother Raymark at Sister Jamaica Kakatyan. Sa tulad ko'y napalapit. Paano nangyari sa akin na patingin? Sa libo-libong mga bituin, di ko mawari, ikaw para sa'kin. Dalangin kita. Kung kalawakan man ang pagitan, tadhana lamang ay ating sundan. Dahan-dahan sa tuloy ating tagpuan. Paano nangyari sa akin na patingin? Sa libo-libong mga bituin, di ko mawari, ikaw para sa'kin. Dalangin kita. Diin lang darating. Di ka na kun wakunwari akin. Paano nangyari sa akin na patingin? Sa libo-libong mga bituin, di ko mawari, ikaw para sa'kin. Dalangin kita. Imbaga Rabbi aming kakabsat nga ngayon
umuna iti amin, agyam-yaman kami kini bakit ko, pinapo Diyos nga Hiuba, inikan na kami iti anak nga napipintas, ken dagati kata nagtultuloy da nga agsirbi kini Apo Diyos nga Jehova. Dito kata regalo ni Apo Diyos nga Jehova kada kami, so nga inaiwanan mi isuda, ginga nga isuda kata madaan mo iti naimbukudan nga panagpanunot kan panagdesisyon. Dito kat naipatay iti nasanto nga kasuratan, iti Salmo 127 verse 3. Kata yaman mi launay, daytoy nga empay na kanya minapos nga Hiuba, kata responsibilidad mi daytoy. So nga kayat mi met kini Jamaica, kini Remark nga tultuloy mo iti naragsak nga panagpamilyada, ket kumata isoda kata agtultuloy mo nga makapagsirbi kini Apo Diyos nga Jehova, aging gana nga matdandamot ito ti anak. Pagyamanan ka, Absa. Congrats, Jam kan Remark. Salamat iti privilege nga ganun. Agbalin nga park iti aldaw ti special nga kasaryo. Pasensya kayo, tabasit lang ti message ko. Ti panagasawa ket ornos nga po yoba. Ket isu ti namungana iti dayta. Ket tapno isu nga niya po yoba ti pagpayuan-wanan tayo. No may papan kadagiti rembang aramiden tayo. Tapno naragsak ken nabalay giti panagasawa. Kastamat itultuloy yung iten ti may sakan maysa, ramen ti may sakan maysa. Dagitoy lang nga duwa nga tulbek tinaragsak nga pamilya. Ayo lang ti may bagak, congrats manan ulit. Salamat. Ti may bagak lang, adi gito'y parang mga asawa. Dito yung okasyon ko tisudo sila ang dahilan kaya nandito tayo lahat. Kaya bilang tayo mga nagmamahal sa mga kamag-anak, kaibigan, kapatid sa laman, sa kapatid sa paniniwala, nandito tayo lahat. At ang masasabi ko lang dito sa bagong kasal, si Remark sa si Jamaica, dahil ito ay kaayusan ng Diyos natin na walang iba si Ama Jehova na makapangyarihan sa lahat. At alam ko na nakita nyo rin kung paano namin kayo pinalaki. Sana ay tuloy-tuloy na paglingkuran nyo si Diyos na Yehova at siya lamang makapagbibigay sa inyo ng buhay ng isang mag-asawa na maligaya. At sana ay mas magampanan nyo pa ng mabuti ang gawaing maging responsibilidad bilang mag-asawa sa inyong mga maging supling kung sakali magkaroon man. Saka sana ay pagpatuloy niyo ang inyong pagmamahalan. At kung magkakaroon man kayo ng mga
hindi na saan darating ng mga problema, walang iba naman, humingi kayo ng tulong kay Ama Jehovah. Yun lang. At kukunin ko itong pagkakataon na to sa mga lahat ng mga nandito dahil sa inyong mga tulong, mga sakripisyo, mga pagod nyo, mga pinansyal, at hindi matutumbasan ng salapi ang inyong nagawa at pagsuporta dito sa okasyon na to. At sana ako'y lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat ng mga nagsakripisyo, at kung hindi ko man masusuklian ito, si Diyos na Jehovah lamang ang magbibigay at magbabalik ito sa inyo. Maraming salamat. Yun lang po. Ayan. First of all, finding a true love is not something so easy, especially a love that will lead to marriage. But you guys are another proof that it was possible to find true love. Almost 7 years of waiting. I know it was hard for the both of them kasi na-witness ko yung tipong gustong umuwi nung isa pero hindi pwede kasi may klase siya, may thesis pa siya, or hindi kaya ng schedule sa school. O magchat-chat si Ate Jamaica sa akin na busy ba si kuya mo, kung anong ginagawa niya. Mga bagay na sa long distance relationship is hindi madaling mapagtagumpayan. Pero kung makikita natin, ito na yung kinalabasan. All the hardship, sacrifices, and effort na bigay ni Kuya, yung dream wedding, kahit na sobrang hirap, kasi hindi madali sa panahon, lalo ngayon, December, ang mag-celebrate ng wedding sa beach. Ayan. So, Ate Jam is not fancy as his, but all I know, my brother put a lot of sacrifices and effort para matupad yung pangako niya sa'yo na after 2 years na pagka-graduate niya is papakasalan ka na niya. Kaya, Kuya, syempre nag-iisa ka, wala namang iba. Tapos na yung pagiging binata, be a responsible, consistent, and trustworthy husband. Kasi sabi nga nila, if you want a happy life, you need to make your wife happy. At sa'yo naman, Ate Jam, alam ko mahirap maghintay na dumating ka na sa punto na napapaisip ka na kung may mahihintay ka pa ba, kung worth it pa ba yung paghihintay mo. Pero di ba, kahit sa ilang beses na napaisip ka, hindi mo nagawang sukuan si kuya ko. Kasi alam ko kung gaano siya kahirap i-handle. Kaya, thank you for waiting for my brother. I hope it was all worth it. So, let me formally welcome you. Welcome to Kakatyan family. And Mateo 19:6, pinagtipon kayo ng Diyos, kaya wag nyo sanang hahayaan na may anuman o sino man na magpapahiwalay sa inyong dalawa. Good evening po. Hello. Good evening po sa ating lahat. Dalawang pusong pinagbuklod ng Diyos, na kamatayan lamang ang makakapagpahiwalay. Sabi nga nila, marriage is a lifetime commitment. So, pag committed na kayo sa isa't isa, aasahan na namin na wala nang makakapagpahiwalay sa inyo.
So on behalf of Velo family, we would like to express our heartiest congratulations to you, Raymark and Jamaica. May the special be filled with many sweet memories to be cherished for more years. And let the blessings of God come through the open door in your heart, and let your married life be overwhelmed by the grace and abundance of God's love. So once again, Raymark and Jamaica, congratulations and best wishes. We love you from Velo family. Thank you. Good evening po sa lahat. In behalf sa Kakachano family, kinakongratulate namin ang bagong kasal, sila Raymark at Jamaica. And Jamaica, welcome to the family. Ayan. So, I hope that everyone will save from the road and from this pandemic. Thank you for having us in this very special occasion. And we are so happy for the both of you. Being together as a married couple, there are ups and downs, struggles and challenges will come. So be strong, stay happy, and keep in love with each other. Do not allow those trials to be hindrance in your relationships. Trust and support each other. Jehovah will be the center of your relationship for a long-lasting relationship. This is a message from my little sister, Rhea. Ito naman po sa akin. Tagalog ko na lang. So, sabi nila, pag napagtagumpayan daw yung first 5 years ng buhay bilang mag-asawa, magiging successful daw ang marriage life. Pero para sa akin, hindi lang yung unang 5 years yung kailangan na mapagtagumpayan. Dahil sa bawat taon na darating sa atin ay may mga pagsubok pa rin. So, may 3 words po ako na laging iniisip or tinandaan since naging isang married woman po ako. Ito po yung trust, love, and respect. So have a good health and enjoy yourself together. Be guided by Jehovah for sure. You will have a happy family. Congratulations. In behalf po sa family natin, ate, ayan, congratulations, Ate Jam, Kuya Raymark. Long wait is over, ate. Ayan. Officially, kakatsan ka na. So, yun po, patuloy lang po ninyong mahalin yung isa't isa. Gaya po ng sabi sa Roma 12:10, magmahalan kayo bilang magkakapatid at maging magiliw sa isa't isa. Mauna kayo sa pagpapakita ng paggalang sa iba. So yan ate, kuya, patuloy natin paglingkuran si Jehovah at dahil siya yung nagga-guide sa atin sa araw-araw na pamumuhay natin. Yun lang po, congratulations ulit. All I know is how I feel, and all I want is what is real. Oh, I'm gonna stand by you. Even on your darkest days, you know that I will never change. Oh, I will love you the same. Oh, I will keep you safe for all my life. And you will have my heart for all of time. Even on your darkest days, you know that I will never change. Oh, I will love you the same. Oh, I
If life is a movie, then you're the best part. Oh, 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 you're the best part. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling. Just kiss me slow. Your heart is so lion. And in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark. You between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath. You heard it, darling. You look perfect tonight. Ayun, meron lang pala si Kuya. Kasi, pangalawa pang steps yun, Kuya. Huwag ka excited. Ay, bigay ko natin. Take 2. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell
First of all, thank you po sa mga naka-attend sa special day namin, sa wedding. Unang-una, pinapasalamatan po namin ang Diyos na Jehovah na napagtagumpayan naming iraos yung wedding namin ngayong araw. So, struggle is real talaga. Ayun. Pero, ayun nga, don't give up. Yun lang naman yung aking motto sa buhay. Don't give up no matter what happens. So, kahit anong dumating na pagsubok, so fight lang. Ayan. So, yan, kay Jam. Ayan. Marami na kaming pinagdaanan yan bago kami nakarating dito. So, marami ng away, bati, asot po sa rin kami yan eh. Ayan. Pero, yun nga, never give up no matter what happens. Ayun. So, sa family po namin, ayun. Yung papa ko kanina, minsan lang magsalita yun. So, naiyak talaga ako. Kasi hindi naman ako pinagsasabihan niya. Ayun. So, yun. Wala talaga siyang sinasabi sa akin. Ngayon lang. Ayun. So, natouch lang talaga ako. So, kay mama, siya naman kahit laging may message siya sa akin. Lagi. So, always naman niya akong pinapangaralan. So, worth it naman. Kasi pasaway din talaga ako, problem child din. Ng mga kabataan ko pa. Yeah. Pero hindi rin nila ako sinukuan. Hindi sila sumuko sa akin, si papa, si mama. So, yun nga. Never give up, no matter what happens. So, ayun po sa family po ni Jam. Ayun. Thank you po sa pag-support niyo sa amin. Ayan. So, ayun. Maraming salamat po na welcome ako sa inyo. Welcome kayo sa relationship namin. Ayan. So, hindi naman, parang walang naging problema sa mga family namin. Sa relationship namin, yun yung pinagpapasalamat talaga namin. Kasi, compare sa iba na hindi talaga approve yung isa. Pero sa both family namin, approve po kami sa isa't isa. So, isa rin pong factor yun. Kaya, napagtagumpayan namin na dumating sa point na to. So, hindi rin nila kami sinukuan. Kahit na anong mangyari, kahit na, ayun, pasaway kami, ganyan. So, never give up no matter what happens. Ano ba? Ayun, sa mga friends namin na dumating dito, kahit na malayo talaga, binigyan nyo kami ng time. Maraming salamat po. So, enjoy the night. Enjoy your stay here po. Yun lang yung parang may susukli ko na lang sa pagpunta nyo sa gawing ito. So, sa mga officials namin, kay OM, Brother Garcia, kay Lolo Sam, Uncle Don, tsaka kay Brother Jeho. Salamat po. Kayo po yung nag-officials ng wedding namin. Ano ba? Yung sa mga pasaway kong groomsmen and bridesmaid na pinaghahanap ako kanina kung saan-saan. Ayan. So, hindi ko alam kung sino na yung susunod sa inyo or meron bang susunod. Pero yun nga, never give up no matter what happens.